slender yung leaf niya. Tapos pag lumapit dahil kung mabango siya, ginagamit ko siya pang luto. So, ano po kasi siya, nag-add po kasi siya ng flavor dahil po sa kanyang grassy, vanilla, and flowery smell. Burns and, basta mga sunburns, mga burns. Tapos, kasi po meron po pala siyang tannic acid. So, yung tannic acid po, nagbibigay siya ng cooling effect, cooling relief po para sa mga sugat. Ngayon naman po, ano naman po yung sustainable use ng tannic? So, here po. So, ayun. So, next na po namin yung McCormick kasi hindi siya sustainable. So, ito po yung artificial flavoring and coloring na may preservatives po. Tapos, ito naman po ang natural flavoring pag ginawa niyo po ito. Natural flavoring and good coloring. Tapos, mas ano pa yung health benefits niya, mas increase. Tapos, ngayon po, meron, ayun. So, meron kaming product na ginawa, which is this one. Ito po siya pag good coloring and flavoring po. So, paano namin ginawa ito? So, sige, since hindi naman po siya, papakita ko din kahit hindi siya masyado. So, ito po siya. Tapos, so, ang ginamit po namin dito is yung pandan leaf and then water po. So, 5 dahon na pandan leaves and then 1 cup of water, kaya na po. So, after nun, ginupit po namin to yung leaf ng mga 1 inches. Tapos, water, blender, tapos maglalabas po, in-strain po namin para po matanggal talaga yung mga leaves, yung mga extra, yung mga pino, yung mga buo-buo po. Tapos po, ayun. And then, meron na po tayong flavoring and coloring para po sa mga foods natin. Actually, ito pala, sorry. Actually, ito po, nilagay po namin siya sa gulangan kanina. Tapos ngayon po, as our token of appreciation sa inyo, naggumawa pa ako ng buko pandan using this as the